Abigail Iturralde, college graduate, 4 years, criminology, na ngayon ay nag-a-apply, hindi na, accepted na siya as CAFGU dito sa Basilan. Tagalamitan siya. Yung father niya, CAFGU rin na matagal. So, ikukwento niya ang buhay niya na hopefully matulungan natin siya na mapaganda pa yung trabaho niya. Pero ngayon, gusto lang natin ma-appreciate na may mga katulad niya na mga babae na gusto ni manilbihan bilang CAFGU. So, Ako po si Abigail Iturralde, 37 years old. Yung trabaho ko una, nag-aral ako dahil sa nag-working student lang ako dahil para pang financial problem sa panggasto sa eskwela ko sa araw-araw. Tapos nagbo-boarding lang ako sa Lamitan. Yung mama ko tsaka yung papa ko, yung trabaho nila, nagba-buy and sell lang para lang makatapos ako ng pag-aaral tsaka yung isa kong kapatid. Tapos yung nag-graduate na ako ng 4 years course, wala man ako na-apply na trabaho, sa bahay lang. Minsan tinutulungan ko lang yung mama ko tsaka yung papa ko sa sa gawaing bahay. May kami hardin, yun lang ang namin trabaho ng mama tsaka ng papa ko. Magba-buy and sell lang kami. Tapos yung kapatid ko nag-aaral, doon lang yung panggastos namin araw-araw, kumukuha sa mga benta-benta lang ng mama tsaka ng papa ko kasi wala man sila ibang trabaho, yun lang. And then, so pakikwento mo yung buhay nyo noon kasi hindi naman ganun nga kalakihan yung allowance ng papa mo bilang CAFGU, di ba? Sir. Ikwento mo yung naging buhay nyo. Yung mama ko nag-buy and sell lang, nagbibili kami yung mama ko ng gulay, tapos binebenta lang namin sa town. Yung naghanap lang kami ng ganansya, yung sa mga nagbabay and sell ng mama ko na mga gulay para meron lang ganansya, yun. Nung ikaw ay nasa college, kumusta naman ang buhay mo? Siyempre, medyo kulang-kulang ng konti. Kulang-kulang, sir. Sobra talaga. Kasi nag-working student ako, sir. Sa morning, nagtatrabaho. Tapos sa gabi, nag-aaral. Sir, para sa restaurant lang ba, sir? Sa restaurant. Tapos yung mama ko ngayon, pero matanda na ba, gusto ko sana tumulong sa mama ko. Muna ngayon kasi sa bahay lang siya. Matanda na. Sir. Tapos yung papa ko ngayon walang trabaho, sa lupa lang ng minsan sa uncle ko lang tatanim ng mga gulay. Nagbebenta rin ng mga gulay, lang. So, bakit mo naisipan ngayon na mag-CAFGU? Dahil mahirap na pumasok sa trabaho dito sa Basilan o anong pan? Para 4 years college graduate ka di ba? Sir, 4 years graduate. Sayang nga, sir. Okay lang para yung nag-CAFGU ako, sir, para isipan ko, sir, para makatulong na rin sa mama tsaka sa papa ko sa sa pang-araw-araw, sir. Tsaka yung mama ko ngayon may sir, sakit. Gusto ko sana tumulong sa maintenance na gamot niya sa pang-araw-araw. Yung mama mo? Sir, may sakit siya ngayon. Yun ang mahirap na yun kasi kung may maintenance, talagang kailangan may papasok sir, na pera. Kailangan talaga, sir. Opo. Tapos yung papa ko minsan, hiram lang kami ng pera para sa mama ko sa gamot. Hirap nun. Dahil gamot talagang kailangan tuloy-tuloy ang maintenance kasi. Tapos maraming beses na namin dinala sa ospital, walang findings. Sa bahay lang siya ngayon, sir. Gaano makatulong ang pagiging CAFGU mo? Yung sweldo nyo, 12.5, di ba? 13.5. Kahit paano ba makatulong? Makatulong na yun, sir. Saka yung papa ko minsan, kung meron siyang bakanteng oras, nagtatapper siya ng goma, sir. Sa lupa ng mga sir, o ng mga kilala niya. Okay na pwede na siguro siya sa pang-araw-araw na Pero minsan, sir, kulang talaga. Kasi magsa ng goma, sir, every 1 month pa man kung magbenta yung goma, sir. Minsan, kinukulang, sir. Sa pang-araw-araw na gastos. Magkano naman ang kailangan na maintenance ba ng mother mo? Yung sa maintenance siguro sa niya, sir, mga
Yung gamot kasi niya, sir, mga mahal kasi, sir, yung insulin, nag-insulin pa kasi siya, sir. So diabetic yung mother mo. Diabetic, sir. Medyo mas Marami mahirap. talaga, sir, mga reseta, sir. Mm. Insulin yung diabetic niya, sir. Mm. Sobrang ano. So, ngayon nakafgo ka, halos ikaw lang inaasahan ba o ang mga kapatid mo may trabaho rin? May kapatid ako, sir. Yung panganay ko, sir. Pero yung trabaho niya, sir, sa Goma rin, sa Goma lang din. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam, so sa dito kasi sa Basilan, rubberan ang marami dito. Yung background nga ni Abigay, yan makita nyo, rubberan yan. So may makita nyo yung mga parang cup dyan. Yan yung binabagsakan ng dagta ng rubber. So industry dito sa Basilan yan. So ngayon, 37 ka na di ba? Sir, 37. So talagang tuloy-tuloy din na siyempre, sa'yo ang number one ngayon, yung mother mo, maintenance Sir, niya. Siyempre, mama ko talaga, sir. talaga yung number one mo ngayon. Sir, mama ko talaga. Kaya ko to naisipan magka-blue, sir, para sa mama ko Sa talaga. mama mo. Kasi kung walang maintenance ni mama mo, kayang-kaya niyong mabuhay na kahit pagtulungan. Sir, yung kapatid ko, tumutulong naman, sir. Mm. Pero sa maintenance, sir, minsan kinukulang din talaga, sir. Kasi kailangan talaga, sir, yung maintenance niya. Mm. Yung insulin ba niya, sir? Magkano ang nagagastos niya? Buwan-buwan? Yung sa insulin lang, sir, mahal kasi yung insulin niya, sir. Mm. Mga, every 1 month lang yung ginagamit, sir, insulin niya pangtusok. Mga 1 plus yun, sir. Yung yung niya, yung isa. Tapos yung mga pang-araw-araw niya pa, sir, mga maintenance. Yun talaga yung Yun talaga, sir. So yung pagmamahal mo sa nanay mo yung umiiral ngayon na maging kapgo ka. Sir. Bagay ngayon, ano ba magiging trabaho mo bilang kapgo dito sa Basilan kung pagkatapos nito? Sa bahay lang siguro, sir. Magtulong-tulong lang sa papa ko, sir. Di ba magjo-duty ka dito para pagkapgo mo, di ba? Sir. Pag matapos to. Sir. Sa detachment, ganon. Sir. Tanggap mo naman yon, di ba? Tanggap, sir. Tanggap ko, sir. Hindi rin naman ganon hindi na katulad dati na sobrang hirap. Sir. Nung panahon ng father mo bilang kapgo, mahirap talaga nun. Pero ngayon, kahit papaano, hindi na magulo masyado dito sa Basilan. Sir, hindi na. Anong pasalamat mo ngayon na may mga ganito na oportunidad sa inyo sa Basilan? Sir, nagpapasalamat talaga ako, sir. Kasi may quota na yung babae ngayon na kapgo. Malaking tulong na talaga to, sir. Oo nga, dati wala kasi. Sir, malaking tulong na talaga to, sir. Mm. Kaya ko talaga to, sir, para sa mama ko. Para sa mama mo. Anong pangarap mo pagkatapos na natutulungan mo ang mama mo? Yung tulungan ko talaga, sir, hanggat sa makakaya ko, sir. Para sa pamilya ko, sa papa ko, sa mga kapatid ko, sir. Yun, sa kanila lahat. Yan si Kaa Abigay Iturralde, isang mapagmahal na anak sa kanyang nanay at nag-volunteer siya mag-join sa Kapko dahil gusto niyang matulungan yung kanyang nanay. Salamat, Abigay. Thank you, sir.